Ngunit para lang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mong minahal kita agad. Minahal kita agad. Minahal kita. Ipagpatawad mo. Oh shit. Grabe, ganda ng song. Count on you. Janilyn Juan. Hi, baby ko. I need you so bad. And don't know where you are. My love, still true. On my own, we've been so far. This word at a moan. We counted a million stars. My love, still true. Made me blue. Malapit nang umuwi si Janilyn. My heart I've known. There's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. You'll forever be important to me, my miracle vine. If I had to choose one place to spend the rest of my day, anywhere I go. Baby love, my love, my love. Yung aking baby love.
Hmm. Nilalagnat ako kasi. Pumunta kami kanina ng doktor. Nagpa-check up. Yung poking ina ng doktor, pala desisyon sa life. Pagdating ko doon today, gruging-grugi ako, sa din-injection niya sa akin, sa pinainom niya sa akin. Yung pala dahil pang patulog. Bakit hindi ko makita? Bakit hindi ko makita? Bakit wala akong camera lab? Ewan ko sa'yo. Wait lang, Hindi nga baka kita oo nga eh. naririnig kita, pero hindi kita makikita. Narinig din kita. Oh. So, ano ba nangyayari sa buhay? Ano? Uwi-uwi na kaya ako. Uwi-uwi na kaya ako. Wait lang, lava. Wait lang. Okay. Bakit wala akong camera? Bakit ganun? Bakit ganun? Ang pangit naman ito. Love, hindi. Same situation. Wala akong camera. Anong nangyayari sa life? Alam mo, hindi ko nga rin alam. Nagkakarinigan lang tayo, pero hindi tayo dito. Anong nangyayari sa life? Wait lang na ba? Ako mag-remote sa'yo.
Tagal mo. Bakit? Bakit? Jesus, salada and time is, they have a salad inside. Open it.
Albase, fee. In the small Tupperware. Alam mo kabira Tupperware. You. That's the Talaga now.
Meron na, Jen? Nag, nag-music kasi ako kanina. Hindi naman naka-off yung sounds ko. Naka-bluetooth kasi ako kanina. Naka-bluetooth kasi ako kanina. Nakalimutan ko tanggalin. Kaya nung nakaraan, nung isang linggo, alam ba yun? Nung nakarang Monday, binigay na nila sa akin, nakita ko na sa notification ng mobile number ko ng Saudi na meron na akong final exit visa. Naka-ready na. Tapos sana all matutulog na. 7:48. 10 kasi ako napasok sa kwarto din kasi tawag dito, wala pa yung alaga ko nasa football pa, naglalaro pa ng football yun. May games kasi yung alaga kong bunso. Wednesday, Saturday, tsaka Monday. Ube, nag-rent na nila yung final exit ko. Tatapusin ko na lang talaga yung kontrata ko. Yan lang naman yan naman ang pinramis ko. Sabi ko sa amo ko, itatapusin ko yung kontrata ko, pero kailangan ko yung final exit visa. Ayun, nabigay na sana, nag-grant na, mayos na ng amo kong lalaki, tapos, nag-chat na rin, nag-text na rin sa akin yung Bank Albilad, na before you live in this country, you need to settle your account. You need to close your account properly. In the branch of Bank Albilad, in behalf of your boss, Mr. Blah blah blah. Ayun. Sabi ko, ay, meron na ako. Pero sa totoo lang, ayaw talaga nila ibigay sa akin yung final exit visa ko. Nakikipag-away talaga si Madam. Ayaw talaga niya. Ako na sabi ko, if ever naman na gusto kong bumalik, sabi ko, pag gusto ko naman bumalik, kayo pa rin ang magiging employee. Ako meron akong bangko dyan, Bank Albilad. Meron ako. Kailangan ko pang pumunta sa bangko bago siguro mga 1 month before ako matapos ang kontrata, ayusin ko na yon. Nakabangko kasi lahat kasi ng mga bata dito din, same lang kami ng bangko ng mga amo ko. Kaya sabi ko, nasabi ng amo ko lalaki, dapat talaga hindi daw nila ako bibigyan ng final exit visa kasi gusto nila bumalik ako. Na sila, nakipag-commute. Okay. May STC ako, pero hindi ko magagamit yung STC ko kasi naka-Bank Albilad ako. Gusto kasi ng amo ko, nakipag-communicate na sila sa RPF agency. Sa agency natin din, nakipag-usap na sila na hingi sila ng bagong kontrata para sa akin. 8 years daw ang hingiin nila para 10 years exact yung kontrata ko. Diyos ko, senior citizen na ako pag uwi ko, Sabi ko, hindi pwede kasi may pamilya ako, may mga anak ako. Although na wala naman akong asawa, may pamilya man ako. Kaya sabi na ng amo ko lalaki, maghahanap ka ng ibang work? Sabi ko, yes. Ayoko silang liglamin, sabi ko, yes. Sabi ko, yung salary sa Saudi, hindi enough sa pamilya ng tao.
Yes! Eh, sabi ko, alam mo, sabi ng amo ko, alam mo, Nur, hindi na kami makakakuha ng katulad mo na hindi sumasakit ang ulo ng amo mo sa'yo. Yung madam mo hindi lang talaga sumakit ang ulo niya sa'yo. Hindi talaga, never sumakit ang ulo niya sa'yo. Eh, nagsi-cellphone ka, nagpapatugtog ka, nagano ka, yung kamay mo gumagalaw, katawan mo gumagalaw, kahit saan ka nakakarating. Kahit bit-bit mo yung cellphone mo, sige lang, continue lang sa work. At saka isang beses ka lang sinabihan ng amo mo kung paano linisin ng ganito, paano ganito. Hindi na niya inulit, sabi niya sa amin. Sabi ko, naririnig ko naman kahit nagbubulungan kayo sa sala, naririnig ko, ibang bulungan ninyo sa bulungan sa Pilipino eh. Yung bulungan ninyo, naririnig ng taong bayan eh. Yung bulungan sa amin, wala talagang maririnig. Tawa ng tawa yung amo ko. Sabi niya. Yung madam mo kasi ang masyadong naaliw sa'yo. Nung nakarang araw, alam mo yung nagpapasaway na ako, nagmamali-malian na ako. Alam mo, bulong ni madam, sinasadya mo lang kasi para hindi ka na, para bitawan ka na namin. Hi! First time daw nila nakakuha ng katulong na katulad ko. Kaya lagi nila sinasabi, lagi nila minamarites sa mga kapatid ng amo kong babae at sa kapatid ng amo kong lalaki. Na gano'n daw. Gusto daw nila kumuha ng katulong. Ako daw ang tanungin nila. Sabi ko, ano ko, agency? Hindi ako agency. Wala akong agency. Sabi na, nung nakaraan, nagsabi ako amo ko na, Nur, kailangan ng kapatid ko na magbabantay sa bata, tsaka maglalaba lang ng gamit ng bata, maglilinis sa bata, tsaka mag-aalaga. Ay, tulog-tulugan na ako, dahil nagtutulog-tulugan ako. Nagpapasaway talaga para ayawan na ako. Ayaw. Katulad kanina, natulog ako. Diyos ko, groging-grogi ako kasi sa gamot kanina kasi may in-injection sa akin na para sa flu doon sa hospital. Tapos may pinainom pang tabletas na para sa flu. Para mabilis daw umepekto kasi taas ng lagnat ko kanina. Pagdating ko dito, parang hindi ko talaga maidilat yung mata ko. Talaga siya bumabagsak. Diyos ko, nung mabasa ko yung gamot, pampatulog pala may naka 60% or 70% ang pampatulog sa hindi pampatulog. Hindi ko lintik na yan. Kaya pagising ko, nakakain na silang lahat, nakahugas na ng pinggan. Yung labahin nakasegregate na yung mga dikolor sa puti. Yung kusutin sa hindi. Diretso ako sa kusina, pagising ko 5:30. Tumambay lang ako sa kusina. Alam sabi ng amo ko, kumain ka na, magpahinga ka ulit. Ay, Diyos ko, ano to, magkakakalyo likod ko? Sabi ko, paano kaya ako magpapasaway? Para ayaw na nila sa akin. Yung mga bata kasi nahirapan akong iwan. Yung mga bata talaga. Yung 5 bata, Diyos ko. Nung may flu ako. Yung, di ba naninigarilyo ako, Jen? Pero biglang nag-weak na naman daw yung baga ko, sabi ng doktor. Biglang humina na naman daw. Kaya sabi ng doktor, inaalaw na kita na magsigarilyo ulit. Paano ko maninigarilyo dito, Jen? Yung mga tao dito hindi naninigarilyo. Sometimes lang may bisita kami naninigarilyo. Bisita yun, hindi taga dito. Eh, sabi ng amo ko, gusto mo ba magsigarilyo? Oo man ako. Kung ano man yung sagot ko, oo din sila. Ang problema, ayaw ko kasi may sakit yung bunso kong alaga. May epilepsy yun eh. Kaya sabi ko, hindi na madam, kaya ko naman tiisin. Kaya ko naman. Ay, sinabihin ako ng doktor, kailan matatapos ang kontrata mo? Sabi ko, 9 months pa. So, siguro pag uwi mo sa Pilipinas, unti-unti ka bumalik sa pagsisigarilyo para umayos na. Tapos,
Umuki na naman ako. Ang dami. Umuki na naman ako. Kaya sabi ko sa amo ko, pauwiin na nila ako. Ayaw talaga Jen, Diyos ko. Hi. Kasi kanina gusto ko magpagupit. Naalala ko, mahal. Hindi na ako magpagupit. Yung flu, ang lalaki ng gamot ng mga medicine sa flu. Joy! Malapit na, ilang kembot na lang, uuwi na mga kadama ng Saudi. Hindi, Jen, kasi binilhan nila ako ng vitamins, binilhan nila ako ng kung ano-ano mga vitamin C, kung ano-ano. Tapos, so, nung pagka alam ko na sumasakit ang likod ko na parang kumikirot siya, nagre-request agad ako na kahit ako na magbayad, sabi ko sa amo ko, ako na magbabayad. Miss you, Joy! Malapit na umuwi yan. Puro taga RPF yung ano ko yung aking dalawang RPF yung aking guest Si Jenny Lynn Juan saka si Joy. Taga RPF na agency yan. Ayan pa. 9 months pa ako, Joy. Mary Grace Alicado. 9 months na lang. 9 months. Oh, si Joy, ka-agency natin. Hindi mo na siya nakikita. Mary Grace Alicado. Ano yan sa Jen, sa ano yan siya Jen, sa accommodation yan siya nakatira. Ang tagal-tagal niya nang tumambay sa accommodation. Inaamag na nga yung mga tao dun sa accommodation nung dumating ako. Charot. May mandalo. Matatagal na sila doon. Hi, Mary Grace. Kumusta na, bibi ko? Alam mo ba ang dami-daming yung isang si Samira na nasa Riyadh din siya. Sa Riyadh ba 'yun? Sa Riyadh ata 'yun si Samira, hindi ko lang matandaan kung sa Gamam o sa Riyadh. Ano din siya, sa accommodation din. Taon na yung mga binibilang nila doon sa accommodation. Malapit na nga sila magkakapalit-palit ng mukha ni Ma'am Cindy eh. Kasi nag-stay ako sa accommodation ng ilang araw nung TESDA ata yun. Oo, nag-TESDA training ako. Nung nag-TESDA, yun lang. Nag-stay ako doon ng ilang araw. Doon ko nakita yung mga bebe na yan. Ng mga na sila, magkakaroon na sila ng apo sa tuhod, apo sa ngalangala. Pag hindi pa nga sila nakaalis doon, magkakaroon na sila mga apo sa tuhod. Kasi ang tagal na nila doon. Di ba? Taga-RPF lahat ang guest ko. Dalawa lang ata ang hindi ko, dalawa lang hindi taga-RPF dito. Ay, 3. Yung dalawang ibang lahi at saka si Bebe Love, Britney Spears. Yun nga eh. Ako hindi talaga ako nagpa-transcend. Complain lang naman yung amo ko sa akin nung dumating ako dito. Bakit daw ang tagal-tagal ko? Kinumpleto naman daw nila yung pera na padala na para sa akin. Ayoko na makipagtalo. Ako na lang nag-decide na sa sarili ko. Sabi ko, nagkaroon ako ng problema sa
sa aking biometrics, yun lang sabi ko. Tapos nung nalaman nila na nagpa-medical ako, sarili kong pera ang ginastos ko sa medical, binalik nila yon. Binalik ng amo kong lalaki tsaka babae. Kasi yung agency yung agency kasi pinurward sa kay baba yung yung medical records dun sa derma nito. Tapos mabuti ka muna, nadala ko yung resibo sa wallet ko. Sabi ng amo ko, magkano binayaran mo doon, no? Sabi ko, 1,700 ata yun, mahigit baba. Sabi ko, kulang-kulang 2,000. Philippine money? Sabi ko, yes. Pinalik naman nila. Kinabukasan, nag-usap kami ngayon, kinabukasan. Nag-send sila ng 200 real sa account ko. Nagulat ako bakit may 200 real akong ma-receive. Inintay ko magising ng mga tao. Tinanong ko, sabi ko wala dito yung amo ko, pumasok na sa opisina na. Ang hirap kong kausapin yung amo kong babae. Kaya yung alaga akong panganay, translation sa Arabic, English to Arabic. Sabi ko, tanungin mo mama mo kung bakit meron akong 200 real sa account ko. Galing sa baba mo. Ayun. Good night, Jen. Ingat ka rin dyan, ha? Riyadh kasi kayo, kaya hindi tayo magkakasabay-sabay umuwi, eh. Tawag dito, may sariling airport ang Riyadh. Malaki-laki din nagastos ninyo doon din, no? Nung nag-transit kayo, tapos pagkain pa. Pamasahe pa papunta sa, sa Makati. Ay! Nag-asawa na kaya si Ma'am Army? Nag-asawa na si Ma'am Army. Baka magkaka-baby na. Oo nga, kasi yung transit, tapos yung pagkain, tapos pamasahe, tapos lunch. Basta lahat na lang, hindi naman nairipan sa inyo ata yun? Sa akin kasi ang nairipan nila baba sa akin yung pinang-medical ko. Yung para sa derma medical. Yun na nga eh, di lahat na naibalik nila. Kaya ako talaga magpatigas, naku talaga. Kasi, alam ko na yung kalakaran ng agency na binibigyan naman sila ng allowance ng magiging employer mo para sa pagkain mo, sa pamasahe mo, sa lahat. Bakit kailangan ko gumastos? O hindi, pinapatay ko talaga sila ng pamasahe ko. Gabi pa lang, pag alam kong pupunta ko ng agency, umaga pa lang nagsasabi na agad ako, wala ka pamasahe ko, nagsasend na sila sa Gcash ko. Pero kung mag-send sila sa Gcash ko, nakasimangot din sila pagdating ko. Ganun nga yung sabi ni Baba, ng amo ko. Sabi niya, bakit ka gumastos? Sabi ko sa medical, kapanibagong medical, sabi niya. Nabanggit din sabi ng amo ko lalaki, nabanggit nila sa amin yun na magpapamedical ka. Pero hindi sila nagsabi na ikaw ang gumastos. Kasi sobra yung pera na pinadala namin. Kasi nag-extend kami na nagbigay kami ng allowance na pera kasi na-delayed ka ng na-delayed. Ang binigay namin na allowance na para sa pamasahe at saka sa transportation saka sa food allowance. Sabi ko, yung food allowance akin, yung transpo sa kanila. Pero yung medical ko na sa Manang sa kamay ko, ako gumastos. Hindi nakadilat yung mata ng amo ko. Bakit ganoon? Sabi ko, hindi ko alam hindi ko alam Baba. Sabi ni Baba, okay, kalas. Sinabi niya kalas, masok sa kwarto. Kinabukasan nga, nakareceive ako ng 200 real. Pasalamat ako. Tapos nung nagkasakit yung anak kong babae, kasi umabo yung mata niya, wala pa ako sahod. Namang problema ako. Yung alaga kong panganay, nung sumahod siya, binigyan niya ako ng 350 real. Sabi niya, Nana, isend mo na sa Philippines yan. Papa-check up mo na yung mata ng anak mo. Gift ko yan sa anak mo sa birthday niya noong March.
Sabi niya, hadiah yan, sabi ko. Syukran. Yun, binigyan nila. Kaya nakapagsalamin yung anak ko na wala kahirap-hirap dun sa alaga kong panganay. Kasi nagtatrabaho na yan. Engineer din yung alaga kong panganay. Same sila ng papa niya. Pero yung tatay niya kasi, abogado, lawyer. Lawyer yung tatay niya, tapos engineer. 2 degree ng papa niya. Kaya sabi ng alaga ko, nung dumating ako dito, Nana, itanong mo kay Baba, meron siyang meron silang nililitis na 3 Pilipina na involved sa drugs. Bibitayin dito sa Jeddah. Diyos ko, kinabahan naman ako doon. Tapos nagkwento yung amo ko. Naawa daw siya doon sa 2 Pilipina kasi maliliit pa yung mga anak. Dumating dito sa Saudi, 3 anak, yung isa 4. Maliliit pa, isang 16 years old, saka isang 8, isang 5. Wala na daw sila sabi nga ng amo ko lalaki, no, alam naman nila na ang batas dito sa Saudi regarding sa drugs, alam naman nila na bitay talaga yan. Either they, anong ranggo nila sa Pilipinas, basta pag drugs, bitay talaga. Sa Pilipinas kasi, pag nahuli ka ng drugs, ikukulong ka, pakakainin ka. Pag magandang performance mo, palalayain ka. Di ba? Walang kwenta. Dito talaga, bibitayin ka talaga. May sabi ko, Diyos ko. Then, nung Saudi, yung independence din ng Saudi, Diyos ko dahil, Saudi Day, sabi ng amo kong babae, punta tayo sa sama tayo kay Baba mo. Sabi ko, saan? Sabi niya, manunod tayo ng may palalayain na apat na iba-ibang lahi. May Pilipina doon na palalayain. Tapos may tatlong nakasalang na bibitayin na Pilipina. Tapos may 2 Pilipino. Manunod tayo ng bitay. Sabi ko, Diyos ko. Hindi. Sabi ko, nako. Wag niyo akong alam mo yung tititigan mo yung kapwa mo Pilipino bibitayin. Hindi nako, Diyos ko, bahala ka. Kumanta sila. Inood sila. Tapos, nag-video pa yung alaga ko. Sabi ko, huwag mo ipakita sa akin kasi baka mahimatay ako. Sabi ko, kapwa ko Pilipino yan. Ayoko makita kasi masakit. Bakit naman kasi ginagawa pa nila yung mali dito, Nana? Sabi ko, hindi natin pwedeng saklawan yung mga ng tao. Hayaan mo na nang eto, bigay ito ng alaga ko nung Mother's Day. Isang black, isang yellow, isang gold. Mother's Day, binila nila yung mama nila ng kwintas at saka ng hikaw. Ako kasi napansin nila na tumitingin ako ng mga jewelries at saka mga watches. Binilan ako nila ng 5. Mula sa panganihin na sa bunso. May kanya-kanya naman silang account. Pagdating nila dito, nabot nila sa akin yung box na malaki. Naka-paper bag. Binigay ng alaga kong bunso. Hi, Samira. Ayan na si Samira. Mindiola. Balik Islam yan siya, day. Alam ko itong isa na to si Berly Mado. Berly Mado, Hilo de la Cruz. Kaya mahirap, yung alaga ko maliit, mahirap iwanan. Kaya pagdating yan, katulad nung nag-start na, kaya start lang halos ng 2 weeks na ata mahigit, nag-start ang pasukan. Nung nag-start na yung pasukan, gano'n na naman yung routine namin. Pag hindi niya ako makita sa kwarto namin, iikutin niya yung bahay. Pero narinig ko yung boses niya, nagsisisigaw yan siya. Nana, Diyos ko. Nanay niya nasa sala, hindi niya hinahanap yan, hindi niya tinatanong yan. Pupunta yan siya sa akin. Sabi ko, nasa sala, mama, humingi ka na ng pagkain. Ayoko. Sabi ko, Diyos ko, pati magre-reklamo na naman yung mama mo sa akin. Magpalit na lang kami ng pwesto. Siya ang kadama, ako ang nanay mo. Ngayon ang ginagawa ng nanay niya. Nung nakaraan, sabi ko, matuto kang bigyan ng galang si mama mo kasi one of these days, aalis ako, hindi mo na rin ako makikita. Si mama mo na lang. Whether you like it or not, your mom is your mom. No matter what happened, your mom is your mom. Your dad is your dad. Sabi niya, I know, but
Please don't leave. Sabi ko, anak ko, ito na tayo, please don't leave. Ay, Diyos ko, ginawa ko. Please don't leave me. Ay. Pag nagagalit kaya siya sa akin, sasabihin niya, puro ka na lang work. Sabi ko, ano ba pinunta ko dito, magtrabaho. Sabi niya, wala ka ng oras sa akin, kahit konting oras. Ay, ano to, jowa? 11 years old lang yun kay Daran, halos na kang bunso. Mas matanda ata na 1 taon yung bunso ko sa kanya. Kasi magto-39 bunso ko. Yusef, give me that one. Ana wash. I-sandwich Nutella again? La, sandwich soup na. Sirila ka. Sirila ka. Kalas, kataan. Hinaka. في حاجة؟ Open it one. They have patatas and sandwich. I didn't have water from 6 o'clock. Water or food? What? You need food. And then why? Give me this one. Ana, open. Hana. Sa? Kulo sandwich. Hada, chicken. Marcella, you sing on me, Hada. Sit down. Pi patatas, anak. Look at that one. If that one. Ayan, lason. You want to, don't remove the vegetable, Yusef. Eat it. You need to practice to eat lettuce, vegetable. Sing on the salad. La. Practice yourself to eat vegetables. You eat the salads, huh? No. Alas. No. Sounds me, Ken? Okay. Cover the sarila. How's your play? Alhamdulillah. I should be finished. Why you come here now late, 8 o'clock? No, because I play and I play more. You have pulos when you go into your games? What did you eat? Nothing. I didn't. You didn't buy anything. No. But why? I didn't get my water. Because I didn't know how to close. Okay. I gave them the money to pay for food, but they didn't want to buy water. But why didn't tell me? I have a. This one is So, tuna. yeah. No. It's not the same. Tuna also. Hanapin? Patatas. I didn't tell. More good, huh? I left the one of KFC. Yes. Kulo tuna. Sa? Kulo tuna. I didn't.
After you take shower, give me this one. Ani, hada. Ano wash? Inshallah. No, now this one. Liquid. Put ice. No. The opposite. Mm. I need like water. Get the green one. Plastic bag green one. What? I put soya hot water, hot moya, and then you hot compress after you take shower. Lala, down. Here. Down. Yes, one. Give me. Why not plastic bag and put inside the water? What? No. I put the warm water in, hot water, hot moya. And then you need to hot compress your legs after you take shower. Kalas? Finish your food before you take shower. Naglalaro ng football yan, kaya nananakit yung mga, nagka-cramps yung legs niya. Ang mamaga yung mga muscle. Hindi talaga makakain yung mga tuna na sandwich na yan, kaya hindi kakain si Baba niyan. Burley May, Duhailo de la Cruz. Bakit gising ka pa? Alas 8 na dito ng gabi. 1 o'clock na dyan sa Pilipinas. 1:11. Tuna sandwich kasi lahat ito eh. Maubos na yung chicken. Naubos ng chicken. Hindi kakain ng ano yan, basta-basta na tuna yan na hindi gawa sa bahay. Kalas? Kalas? What time you sleep? Hamil soya. Remove the chicken, Anna. Give me. Put in the table. Yala. Hinaka. Kalas. I forgot to eat that food.
شوية. After Karban. Sakit na ng mga agency yan. Pagagastusin yung mga ano, kahit na kinumpleto naman ng employer mo yung panggastos mo. Why you use this one? Why not the black one? What? For the games. What's black? The What? eyeglasses. Oh, no. Cosmetics for all. Hindi ba? I just couldn't get it in. I didn't get it. Because I would go until they finish. Take shower, pray mag-rib, ano isa ka? No, okay. Mapi asor. I'm good. No. No, no. Ha? I am just reading the message. What? What is the time? Time is I said, lala 8:16. Leave this one outside in the hammam. no, I should think first. Mapi, wow, moya. Yeah, I want to get it out. Ha? Yeah, I want to get it out. La, alam mo, hina ka. Hina. Hello. Yun.